Good morning. Tiyo naman ini sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo. Kaga subong nga tion diri kita sa book of Psalm 37 verse 23. The word of God says, "The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way." Yung Ginoo gid magpakamaayo sang iya pulong aton pagpamalandongan subong nga tion. Kaga ini dako nga encouragement sa aton kag challenge ang pagtuon naton sa pulong sa Ginoo subong nga tion. So this is all about the call for godliness. Isa ina sa mga handom sa Ginoo sa aton nga kita iyaluwason, kita magapanumbalik sa iya, kag kita sa gihapon magapadayon gid sa kabuhi kag alagad sa iya. So muna nga ginpadala niya gani ang iyang bugtong anak para kita maluwas sa aton nga mga sala. Kinanglan naton nga maging sensitive sa iyang pagtawag man sa aton. Kag kita mismo maghimo gid sang desisyon sa pagpanumbalik sa iya, sa pagkilala sa iya, sa pagtuo sa iya, sa pagbaton sa iyang aton Dios sa personal nga manuluwas. Sang aton nga ginatuuhan siya, nangin nabahin kita sang iya panimalay, kag kita ara na sa paghingakop niya. Kag ang iyang handom gid yung sa diin kita magatubo gid kag magamit gid sa iyang nga hilikoton. Kag una nga makita naton diri sa pagmalandong naton sa pulong sa Ginoo nga ang tagatagsa ka mga linwas dapat ni ara gid sa direksyon sa pagtubo pagpagamit sa Ginoo. So una makita naton diri the necessary to be a disciple of Christ. Ang bahin naton diri is not only nga nangin members ang family sang Ginoo, nangin anak sang Dios, but ang pagtuon kag ang pag-absorb sa mga pagpakamaayo nga alin siya pulong dapat ara gid sa aton. In other words, you are willing to listen, you are willing to follow, you are willing to digest whatever nga mga pagpakamaayo sa iya pulong. Kay ina ang mga butang among magabulig sa aton sa gihapon kita magamit gid sa Ginoo. So makita naton dre that we need to remember that godliness is pious conduct done with a desire to please God. So ang word nga pious, ang synonym sila is devoted. Dapat gid nga kita mismo ang aton nga loyalty, ang aton nga drive sa pag-alagad sa Ginoo dapat ma-level up gid naton. Ma-improve gid naton. Kaya amo nang aton nga desire every day is to please God. Nang ginhambal sa pulong sa Ginoo bala, whether there you eat or drink or whatsoever you do all for the glory of God. Kaga amo na yang aton nga pinaka-goal every day, every minute, every second, to glorify God, to honor God, knowing that we are part sa panimalay sa Diyos. You know, makita naton dre that even Jesus had his desire to please his Heavenly Father. Kung aton balikan ang John chapter 8 verse 29, it says here, "And he who sent me is with me. The Father has not left me alone, for I always do those things that please Him." The same man sa aton nga panimalay. Hindi naton gusto nga aton ginikanan masubuan kag mga akig lang pirmi sa aton. Gusto naton nga mabalikan man naton ang ilang nga kaayo nga ginhimo sa aton. How much more pa sa Ginoo? Nga even si Jesus gani ginhimo niya ang best niya to please the Heavenly Father. In other words, every day luyag naton nga dayawon, luyag naton nga simbahon ang Ginoo, luyag naton nga i-lift up ang pangalan sa Ginoo sa kung anuman nga bahin or bagay sa atong pagkabuhi sa ladong tion. So, you know, we have to remember this, that if we are to be Jesus disciples, we must to seek to please God, not man. Sino gid bala ang goal naton nga palipayon sa adlaw? Tao. Sino gid bala ang gusto naton nga malipay sa aton? Ang tao? No, humble diri kung may ara pa nga ginahandom naton nga malipay sa aton amo na ang Dios.
in Galatians chapter 1 verse 10, for do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I still please men, I would not be a bondservant of Christ. Sinugid pala ang gusto naton nga malipay. Of course, ang Ginoo. Kay kung hindi gali ang Ginoo ang aton nga ginadayaw diri, di ba si tao? Hindi kita alagad sang Ginoo. So kung pang hindi na mag-abot sa kabuhi naton nga ang tao lang aton ginabantayan, ang tao lang palakpak lang sa taong aton nga bantayan, hindi dapat ang Ginoo gid. Kay nga even the apostles gintudloan nilang disciples that they might please God. Even mga people, mga tao sang una sa Bible, they are faithful people, faithful men. Ang ilagid nga ginahimo gid nga nagastrive sila mo ang pagdayaw sa Ginoo. In 1 Thessalonians chapter 4 verses 1 and 2, finally then, brethren, we urge and exhort in the Lord Jesus that you should abound more and more, just as you receive from us how you ought to walk and to please God. To walk and to please God, for you know what commandments we gave you through the Lord Jesus Christ. Amo lang gid. So, ang Diyos lang gid, unless it is for the purpose of pleasing God, all our piety is in vain. Bisan ano pa da, kanta kita sa choir, ara kita sa visitation, ara kita sa mga kundindra nga leadership, discipleship group, kung hindi ginahimo naton para sa aton, kitang makilala, hindi para sa Ginoo, wala sang pulos ang ginahimo nato. So, second, makita natin diri, we are what? Profitable for all things. Si Paul maginsulat diri, that how godliness was profitable for all things. In mentioning it, that's 1 Timothy chapter 4, verses 7 and 8. But reject profane and old wives' fables, and exercise yourself toward godliness. Exercise. We have to do. We have to put in action. Hindi lang yambal natin ng Kristohanon kita dapat makita gid sa pagkabuhi naton. For bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. So profitable for the life that now is. Kung isa gatanaw kita, ano lang ako ni mo para maayuhan mo ko man? Pulong sa Ginoo. Ang pag-alagad naton siguro, the more that you are busy sa pag-alagad sa Ginoo, the more nga makita mo ang imong galing kabuhi nangin siya. Profitable, nangin useful, and hamalre profitable for the life to come. Not only for now, not only for the present, but even for the future. Makaabot gid ang tion. Asa sa ulihi, the Lord will continue to use you. In Mark chapter 10 verse 30, who shall not receive 100-fold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions, and in the age to come, eternal life. Ang aton nga pag-alagad sa Ginoo, pagsulaton sa Ginoo, ginaano kita sa Ginoo, ginapatubo kita sa Ginoo, ginapabakod kita sa Ginoo. Nga hindi lang sa aton niya nga benepisyo ang aton na gina-develop diri, but even to the future, ano man dra, problema man, katalagman man, even death. Ambal naton, even si David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Hindi lang niya nga ginahambal-hambal lang ni David, nga paisog lang siya o galingon. Pero tungod nga ang iyayak ang tanan sa Ginoo, iyagid ginpabakod na kita niya kang nabatsagan niya kung paano ang kabuhi niya nangin galamiton. Nangin mabakod siya, even up to now, ang iya nga experience, ay nga testimony na gamit naton. Kung paano niya gintindugan ang mga bagay sa una, nga naga-pull down sa iya, nangin mabakod siya, kag amo man ang aton niya nga pagplaom dira. We have to trust in the Lord because the Lord will continue to bless us. Even Peter, not only Paul, but Peter wrote on how it was beneficial ang aton niya nga pagka-Kristohanon. So, pila ka mga verses ang makita naton diri, kag ining mga verses magapakita sa aton nga
ang Ginoo may ara gid nga plano. In 2 Peter chapter 3 verses 10 to 14, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will dissolve, being on fire, and the element will melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for the new heavens and a new earth in which righteousness dwells. So, makita naton diri nga ang kabuhi naton niya, hindi lang niya para diri sa kalibutan. Yes, aton physical body, hasta lang diri sa kalibutan. But then sa aton nga pagkilala sa Ginoo, pagbato naton sa Ginoo, relasyon naton sa Ginoo, we will not stay here forever. But we will be in the place that He prepared for us, that is heaven, for eternity. Kaya ang tao nga wala nagkilala sa iya, of course hindi magpalangit. Dito iya sa diin, sa impyerno. Pero ang tao yang nagkilala sa iya, nagtuo sa iya, magakaupod sa iya sa wala sang katapusan dito sa langit nga ginaman niya. You know, the universe, the earth, and all its works will be destroyed. Magubahin ini. Wala diri sang may magapabilin, wala diri sang may magakabuhi sa ulihi. But gubuon ini kay ang tao nagkilala sa iya dito sa langit, ang tao nga nagkilala sa iya dito sa impyerno. Ginaman sa Ginoo kay Satanas. Pero anon mo kay may mga tao man nga hindi magtuo sa Ginoo, instead they chose to follow worldly things. You know, for this reason, we should focus on holy conduct and godliness. As long na nagakabuhi kita until nga ang Ginoo magabalik, magakuha sa aton, let us make sure that we are living in a godly conduct. Amo gid while waiting, we have to be patiently waiting for His coming. In other words, nga sa paghulat naton, yes, damo temptations, damo sa mga pagtilaw, and yet we have to overcome all of those things. What we can do is, we will remain faithful. We will remain consistent sa pag-alagad sa Ginoo, sa pagsunod sa Ginoo. Living a godly life, not a worldly life. You know, makita natin dre, God has promised us life to come. Life for eternity. The new heavens and a new earth. You know, godliness is the only true wealth worth striving for. Anong imo nga subong nga luyag nga ipundar sa kaugalingon? Balay, salakyan, kwarta, nga para sa sauli, ara na, damdamo ng imo nga mga pagkabutang, and then, hindi ka na mabudlayan. Pero, kung tanaw natin dali, kung may ara galing a wealth nga aton i-consider sa kabuhi natin is not material things. It's not only money, it's not only kung ano dran ginatulok naton nga kalibutanon, but godliness. Because godliness is the only true wealth worth striving for. Muna yan aton nga tanawon pirmi. And then, last nga makita natin diri, a source for power. Ang godliness naton, si Paul may ara nga warning sa aton. Hambal niya, those with a form of godliness but denying its power. Muna yung warning sa aton tanan. In 2 Timothy chapter 3 verse 5, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. Implied that is that there is true godliness. And then true godliness contains power. Kaya nga, in every battle na ginatubang natin sa kalibutan, we are not battling in our own capacity, but we are conquering all through the help of God. May Diyos na kita. Sarangan tagan isang una nga wala tayo Diyos. Naku papantaman, na-overcome taman, how much more nga may Diyos na nga agamhanan kaglabaw sa tanan. You know, indeed, if our conduct pleases God, He empowers us. Ano man dra, matabo sa aton, He will empower us. He works in us as we strive to do His will.
In Philippians chapter 2, verses 12 and 13, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. See? Kita naton? Ang Diyos aragin. Ang Diyos mag-upod gid kung ang aton kabuhi kadlong sa atubangan. Pero kung wala ganing aton kabuhi na pasad sa iya, hindi iyang Diyos mag-upod sa aton. In fact, wala gid ang Diyos sa aton. Kung kita ara sa panimalay sa Diyos, kita nagtuad sa aton mga sala, ginbato naton siya, gintuuhan naton sa aton Diyos sa personal manluluwas. Jesus is right there in our hearts. You know, hindi lang niya nga nag-work sa aton as we strive to do His will, but He strengthens us by the Spirit in the inner man. Hindi talang nation, okay kita, hindi talang nation, abundance. Madamo nga mga tinion, nga usalin puno man sa pagtilaw. Pero salamat sa Ginoo, nga hara siya para sa aton. With a power beyond comprehension, and He enabling us to stand strong in the strength of His might. Of His might. So, ara gid, iyas strength ang gamito nato, na maging strong kita. So, mamangkot, do we desire power from God in our daily living? I hope. Kabay nga hindi kita maging selfish. Instead, maging dependent kita sa Ginoo, because the more we depend in God, as having that godly life, we are what? We are enjoying the best life nga ginaaman, nga ginhatag sa Ginoo, igahatag sa Ginoo sa aton sa kalibutan. And not only that, but we will enjoy life for eternity in heaven that He prepared for us. So what we can do is, godliness is necessary. We hope and we pray nga sa kabuhi naton, kita nga makristohanon. Aton gid aim every day nga magkabuhi nga Kristohanon, hindi kalibutanon. Abyan, kung wala ka pa nang kilala sa Ginoo, ito ang imong mga sala sa iya. Kilalaha siya nga imo Diyos. Kilalaha siya nga siya lang gid ang makaluwa sa imo. Tuuhi ang ginhimo niya sa cross, ang pagpaagay sa iyong dugo, ang paglimpyo sa iyong mga sala. Batuna siya nga imo Diyos sa personang manluluwas. Abyan, kung dugay ka na sa sining kalibutan, naga-enjoy ka sang kabuhi ang Kristohanon, padayuna asa sa ulihi nga ang Ginoo nagakuha sa aton kag dalon kita sa himay. Let us live a godly kind of life, even nga budlay. I know it's hard, but hindi kita babayan sa Ginoo. If you have that drive sa ating pusoon, if you have that decision, strong decision to live a godly life before the Lord. Father, we thank you for your word. Thank you for this encouragement. Kabay pa ang tagatag sa amon, adlaw-adlaw ang amon handom. It's not only having all of these things sa palibot namon, material things, but having this godliness. Knowing nga muning ang wealth nga dapat namon i-strive, dapat namon Ginoo nga mangin amon sa tanan nga tion, as sa tion kami imukwaon dalon sa imaya. Salamat liwat sa padayon mga pagupod sa amon. Salamat sa imong kaayo. In Jesus' name we pray. Amen.